Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Panahon sa Tingwan, gipangandaman na sa dakbayan ug probinsya sa Sugbo. Paglabay sa sinakong basura sa sapa sa syudad sa Mandaue. Nahuli ka. Investigasyon sa kamatayon sa duha ka mga basketballista sa Ateneo de Manila University nagpadayon. Babay nalatayan og truck sa Kansaga Bridge sa Paknaan, Mandaue. Patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga kanal o kasapaan sa dakbayan sa Sugbo gikubkob aron dili mosamot ang pagbaha ning panahon sa ting-uwan. Samtang lakip sa gibantayan ang mga landslide prone areas sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Subsob na ang pagpangandam sa mga local government units dinhi sa Sugbo ning panahon sa ting-uwan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga gipaubos na sa declogging ang mga kanal aron dili mubara sa higayong mubundak ang kusog nga uwan nga moresulta sa pagbaha. Kini aron dali na muhubas ilabi na sa higayong maglunop na ang mga kadalanan. Gitutukan usab sa Cebu City Government ang dredging sa mga dagkong sapa sa syudad. Aron mas mapadali ang pagkubkob, nagpatabang ang dakbayan sa Department of Public Works and Highways. So aktong nabantayan, dili perfect, pero i-continue nato na ang pag-declog o pag-dredging sa atong kasapaan. Samtang gibantayan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga dapit nga delikado sa pagdahili sa yuta kung adunay bagyo o di ba kakusog ang bundak sa uwan. Gitahasan sa pangu nilang si Dennis Pastor ang mga local DRRMOs sa pagmonitor o pag-assess niini. Moabag usab ang PDRRMO sa matag emerhensiya pinagi sa pag-deploy sa ilang mga kahimanan apil na ang rubber boats. Lakip sa gisiguro nila ang walay putol nga komunikasyon ato sa pagresponde sa matag bagyo nga moigo. So you can contact them anytime. This is a new one. This is a POC. Maybe you know this. This is not a frequency radio. We use cell sites to get communication. Every day, they're talking to us. Aron kalikayang mausban pa ang halapad nga pagbaha sa Sugbo, gipangandaman sa Kapitolyo ang water impounding facility sa kalungsuran nga mahimong kapunduhan o mga tubig. Sugdan usab nila ang feasibility studies alang sa pagpatukod o mga dams ilabi na ngadto sa mga watersheds. In relation to that, no, magpasalamat ang dako sa administration for giving Cebu 8 billion for the building of our dams. This will really prevent flooding in the future. Gian Navarro, CCTN News. Paglabay sa sinako nga basura sa sapa sa dakbayan sa Mandaue nasigpatan kung nakita sa CCTV camera. Mga residente gipahimangnuan nga mulabay sa insaktong lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gamit ang pushcart, gigoroy sa usa ka lalaki ang sinakong mga basura kilid sa A. Soriano Avenue sa Barangay Sentro.
Taod-taod, tagsang gilabay ang tulo ka sako sa sapa. Ang paglabay nasakpan sa CCTV sa Mandawi City Command Center. Gipahinumduman ang mga residente nga ang command center dili lang nagbantay sa trapiko ug kahimtang sa panahon, kundi nagbantay usab sa mga pampublikong lugar ug mga katubigan aron makatabang sa pagpatuman sa mga ordinansa kabahin sa kinaiyahan. Sa mga ilipat patakaglabay sa basura nga kung tumabot na mo mag-capture sa mong kamera, amo gi-monitor na. Gawa sa traffic or any incident, appeal na tanang illegal activity tanan. Basura appeal na sa. Amo na monitor permi mo 24 hours. Gipahimangnuan ang mga residente nga molabay sa basura sa saktong lugar. Human mahuli kam, gipadangat kini nila sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office. Natultulan sa mga otoridad ang lalaki, din giingong kanunay suguon sa paglabay sa basura. Nasayran usab nga aduna kini problema sa pangisip. Which is ang ilang description is kanang may problema sa pangisip. So duda nila murag gisugo or sugo-sugoon inana naramang merkado maglabang-labang. So nagisulti nga name ngadto nga nagsugo, then after that wala man na trace nga mo'y giingon nga nagsugo niya. So mao na to wala lang gikuan, but at least na nabadlong nila. Sa kinatibukan, mato di malig-on nga magsilbi kining pahimangno sa uban nga dili magpataka og labay kay matultulan gyud og maisyuhan og citation ticket. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipaubos sa red alert status ang Visayas Power Grid tungod sa kanipis sa nabiling supply sa kuryente loko prehiyon. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines nga resulta kini sa nagkagamay nga power supply nga gi-import sa Mindanao human sa nitabo nga linog. Tungod niini gipatuman ang manual load dropping ngadto sa mga kooperatiba o kompanya sa kuryente apil na sa Sugbo. Usa sa mga nipatuman o rotational brownout ang Visayan Electric Company di nagpadayon kini hangtod sa alas 8 sa gabi. Nasinati ang pagpaong sa kuryente sud sa usa ka oras ngadto sa pipila ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi City, Talisay City, lungsod sa Minganilla, ingon man City of Naga ug lungsod sa San Fernando. Gihingusgan sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang halapad nga pagpabakuna sa mga kahayupan hangtod sa barangay. Tungod kini sa pagsaka sa animal rabies nga mga kaso. Anaa pa sa 15 ka mga natalang kaso sa rabies ngadto sa mga kahayupan ning tuiga. Mas ubos ang natala nga mga kaso sa rabies sa mga iro ug iring nga niabot og 31 niadtong 2025 itandi sa 32 niadtong 2024. Taliwa sa nagkagamay nga supply sa anti-rabies vaccine sa mga hayop, ipasalig ang DBMF nga pango niini nga si Dr. Jessica Maribuhok nga mangita sila og mga pamaagi aron mapadayon ang pagpamakuna. Kini aron makabot usab ang igong gidaghanon sa mga hayop nga protektado batok sa rabies ug dili makapaak ngadto sa mga tawo. Samtang Department of Veterinary Medicine and Fisheries mitataw nga way pili ang mga hot meat operation sa dakbayan sa Sugbo. Hugot nilang gibantayan ang mga namaligya og lechong baboy daplin sa karsada. Ang kasayunan ihatod ni Gian Navarro. Giklaro sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga walay pili ang pag-imbargo sa mga baligyang karne nga walay bisan unsang dokumentong ikapakita. Apil sa mga gipangsubay nila kadto mga namaligya og lechong baboy daplin sa karsada bisan og walay mga rehistro gikan sa DVMF og kuwang og National Meat Inspection Service Certificate. Gipasabot sa pangu nilang si Dr. Jessica Maribuhok nga usa kini kakalapasan sa Meat Inspection Code ingon man City Ordinance number 2189. Hinungdan nga gideploy nila ang mga sakop alang sa hot meat operation diin. Gisubay ang mga kadalanan asa gipamaligya ang mga pork o pork products nga dili rehistrado. Apil usab sa mong operasyon ang mga sumbong nga nadawat bahin sa mga namaligya og hot meat. And then aside ana, kato sa mga area na na-report na sa before, amo sa tong balikan. And naagid gyapon. So through relay na sad sa katong mga registered na o naa sa joy maski sa amo ang Facebook na sa joy ingon na
ako as a consumer, nagpalit ko lechon, nangayo ko kuan wala siya magkakaitaan. Itapagan sa DVMF ang publiko nga pangitaon kanunay ang NMIS certificate ug ubang dokumento ang maumbaligyanan og karne kini aron masiguro nga luwas og hinlo ang gipamalit nga karne una pa kanon. Taliwas sa mga naangkong negatibong opinyon gikan sa mga nakakita. Mipasalig usab ang DVMF nga diretso gyud sa disposal ang mga nahipos nga hot meat, apil na ang mga lechong baboy nga ilang gisakmit. Namang sa City Ordinance mga if na-display siya for public consumption, maunay ang tanawon. So nasi na matanan na what if na ay birthday, iihaw kami-kami lang. Ang amo yung giingon ana, eat at your own risk. Painumdum usab sa DVMF ngadto sa publiko nga magbinantayon kanunay sa mga gipamalit nga karne, hilaw man o luto na aron dili madaot kadugayan ang panglawas. Gian Navarro, CCTN News. Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon sa usa ka magtutudlo aron ilhon nga quorum sa plenary session sa Senado niadtong Hunyo 3. Matod sa gipadang pamahayag nga nagkuwang og legal standing ang petisyon nga giduso ni John Barry Tayam. Suma sa resolusyon nga napakya si Tayam sa pagmamatuod nga siya ang direktang naapektuhan sa netabo nga sesyon. Namasin ang Korte Suprema nga si Tayam pinaagi sa certiorari aron ideklarar nga valid ang sesyon diin gipiling Senate pro tempore mao si Senador Sherwin Gatchalian. Mosunod, investigasyon sa kamatayon sa duha ka mga basketballista sa Ateneo de Manila University nagpadayon. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom.
Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Karon kay ikaw day na lang kinggipikas mo sa tago ning Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata niya. Lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
ay wala na problema pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, kadagkuan sa Ateneo de Manila University nakigalayon sa pamilya ug mga otoridad subay na sa pagkamatay sa duha ka mga basketballista. Padayon usab ang imbestigasyon sa mga tinugyanan sa balaod kalabot sa pagkalumos sa duha dito sa Aurora ning Simanaha. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakigalayon ang kadagkuan sa Ateneo de Manila University ngadto sa pamilya sa duha ka mga basketballista human sa kalit nilang pagpanaw niadtong Lunes. Gihaya na karon ang patayng lawas nilang Divine Adili ug Rene Baterbonia kinsang nalumos sa dagat samtang nag-team building ang Ateneo Blue Eagles sa Dipakalaw, Aurora. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad bahin sa pagkalumos sa duha diin. Unang nasuta sa mga otoridad nga nadala sila sa lawom nga bahin sa dagat. Gisuway unta sa pagdala sa tambalanan ang lawas nilang Adili ug Baterbonia apan nakabsan kini kadugayan. Bisan og walay nakit ang foul play ang PNP, pursigido ang ubang mga tinugyanan sa balaod sa pagsubay sa anggulo sa kamatayon sa duha. Ilabi na nga nanawagan ang pamilya sa mao mga batanong basketballista, ilabi na sa habig nilang Baterbonia ang hustisya o kamatuoran bahin sa nahimong gidangatan. Matod sa tunghaan, nga nakigistorya na sila sa pamilya ni Adili, nga gikan pa sa nasod nga Nigeria. Samtang nakigimamat ang kadagkuan sa Ateneo ngadto sa pamilya ni Baterbonia og nasayran nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas. Moabag usab ang Ateneo sa National Bureau of Investigation ug sa Criminal Investigation and Detection Group alang sa pagpaubos sa maong proseso. May padangat usab og pahasubo ang University Athletic Association of the Philippines kon UAAP ngadto sa kabanay, pamilya o kahigalaan nilang Baterbonia o Adili ingon man sa Blue Eagles community human nakalitan sa panghitabo. Tungan sa panghinaot nga hupayon ang gibating kasubo sa mga nabiyaan ning panahona. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City Police Office miawhag sa publiko nga magbantay sa lain-laing modus sa pagpangilad ngadto sa mga tindahan ug uban nga mga establisimento. Mihangyo sila nga tawag dayon ngadto sa police station kung namatikda nila nga dunay padong ng mabiktima sa pagpangilad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nipahibangno karon ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa bagong mudo sa mga kriminal din moadto kini sa mga establishmento ug magpailang nga gisugo sila sa tagiya sa building aron kuhaon nga abang sa lambalay o kaha tindahan ug mahibaw-an na lang nga nabiktima na sila sa pagpangilad. Usa ka insidente nitabo sa Barangay Guadalupe sa miaging semana dinho sa kalalaki ang binuol sa usa ka tindahan ug mipahibaw nga maningil siya sa abang siyang pwesto sulod sa duha ka buwan subay sa sugo sa tag-iya sa building. Tungod kay misalig siya sa mga tao kay disente kini nga manamit, gihatag sa biktima ang bayad sa abang nga mobalor sa 4,500 pesos. Nakapakita usab ni og logbook sa mga gipaningil nga renta sa tindahan ang suspitsado nga nagpamatuod nga legit ni nga gisugo sa tag-iya sa building. Apan dako na lang ang gihang katingala kaysa dihang gisuwayan niya og picture ang mga lalaki kadit lang kini nga milakaw og gamidali pagsibat og dinhin na siya nagduda nga nailad na siya. Tungod ani report sa biktima ngadto sa Guadalupe Police Station ang maong insidente og nasuta sa investigasyon nga doon na pay lain nga nabiktima sa suspitsado sa susama nga modus. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, mibutyag nga mihimo na og lakang ang kapulisan nga madakpan ang maong suspect
Awhag lang niya sa mga Sugboanon nga kung dunay moduol og magpaila nga kolektor o kahamaningil sa abang sa balay, dili dayon mo tuo kinahanglan nga sutaon una kung wala ba siya ilara. Ang atong gihangyo kung na may madawat ang mga establishment ni palihog lang atong i-check ang ilahang authority nganong mo kanang sa ilahang mga modus ba labing una tan-awon niya ang legalidad kung unsa may authority niya para pag ingunana ng mga modus o galing duda sila sa ingunana ng mga sitwasyon mahimo silang anytime mo dangop lang sila ato sa mga nagkalalain o labing duol na mga opisina or police station para sa ingunana namatay mga available na mga investigator nga to para mapaimbestigahan na itong tarong. Pausap ang tambang ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sa mga Sugboanon nga dili dayon musalig ni bisan kinsa aron dili sila mabiktima sa mga kriminal. Mato sa mayor nga ang dakbayan sa Sugbo misaka na ang populasyon ug niabot na kini ngadto sa 1.4 milyones ka mga tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo nagkalain-lain na lang ang mga modus sa mga kriminal nga angayan nga bantayan nga dili sila mabiktima. Klase-klaseng mga tao, klase-klaseng mga modus operandi ang kaning mga tao nga muanha sa atong mga building or magnaa sa streets ayaw gid mo pagsalig. Okay? Now kung mahayo og rent, ayaw gid mo pagtuo nga siya mauna siya ang tag-iya. Make sure nga kinahanglan gani ug naa sila mga ID identification unya kung naamoy reklamo o naamoy pagduda tawaga ang pulis. Bisalig ginoon ng mayor sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sanglit ni ubosman ang street crime sa nanglabay nga mga buwan tungod sa police visibility. Arnold Bustamante, CCTV News. Lalaki nga nabutang sa watchlist sa PNP Bohol, nadakpan sa buy-bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit ug Tagbilaran City Police Station. Nakuhaan ang maong dinakpan og mga pinutos sa shabu. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nabalhog sa Tagbilaran City Police Station ng usa ka drug personality nga nabutang sa watchlist sa PNP human mabay-bust sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station atong Lunes sa gabi sa Purok 2 Barangay Buoy Ciudad sa Tagbilaran, Bohol. Ang suspitsado gilalang sa alias nga Bali, 31 anyos nga nagpuyo sa Baog Napita. Nakuha sa mga operatiba ang mga pinakiti sa gituang shabu nga motimbang sa 16.4 gramos kadto ni standard drug price nga 111,520 pesos. Lagip sa nasakmit sa kapulisan ang usa ka cellular phone ug ang motorsiklo nga gigamit sa suspitsado sa paghatod sa illegal nga drugas. Kasamtangan nga gikustorya sa Tagbilaran City Police Station ang suspitsado og gipasakaan kining kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165. Si Police Colonel Patricio Digay Jr. ang hepe sa Bohol Police Provincial Office midayeg sa mga sakop nga nakasikop sa laing nga drug personality sa mga probinsya. Kini pagpakita sa kadasig, disiplina ug dedikasyon sa matag operating unit ug padayon sa pagpanghugot sa pagpatuman sa banaon ug walay hunong nga kampanya batok sa illegal nga drugas. Iyang giduga nga ang malampuson nga pagkasikop ni Bali kabahin kini sa iyang kamanduan pagpalig-on sa anti-illegal drug campaign alang sa Balinaon, hapsay ug luwas nga komunidad sa probinsya sa Bohol. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay ang usa ka 74 anyos nga ginang human gituhang nalumos samtang nanginha sa siyudad sa Mandawi. Nakitan kagahapon ang iyang lawa sa sitio Kanumay, Barangay Labugon. Matod sa Mandawi City Police Office, katapusang nakita ng ginang niadtong Lunes sa hapon nga nag-inusara nga niadto sa baybayon aron manginhas og manguha og kasag. Nasayran gikan sa pamilya nga pirmi moadto sa baybayon ang tiguang bisan pa sa balik-balik nga pahimangno nga dili na moadto. Matod pa nga dili usab kini kahibaw mulangoy ug gituhan nga nakaadto siya sa lawom nga bahin sa dagat ug nalumos. Pasigarbo sa Sugbo gilaraw nga ibalik sa probinsya sa Sugbo isip pagsuporta sa creative sector sa probinsya. Gilauman nga ang makadaog mahimong contingent alang sa Sinulog Festival sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran nato ni RV Veloso. Gilaraw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mopahigayon og Festivals of Festivals sa probinsya sa Sugbo atol sa founding anniversary ni iniisip pagsuporta sa mga heritage o creative sector sa lalawigan sa Sugbo. Isip pagpangandam usab sa mga isangka alang sa Sinulog Festival. Kini mo gipebaw ni Baricuatro nga posibleng malakip sa kalihukan alang sa anibersaryo sa lalawigan karong Agosto. So if really will push through with this, it's mainly for the sake of Sinulog na ato nang makitaan kung kinsay maayog yun na ato nang ipadala para ika January dili na
magtinukmuray kung kinsay mo represent sa province. So ready na ta, will be Sinulog ready. Ang Festivals of Festivals gihimo kini sa milabayng administrasyon nga ginganlan og pasigarbo sa Sugbo. Diin ang mga lokalidad sa probinsya mo padala og mga contingent nga morepresentar usab sa festival niini. Matag tuig gahinan kini og dakong pundo ug dugang subsidiya usab ngadto sa mga moapil sa kalihukan. Sukwahi kini sa unang pamahayag sa gobernador atol sa iyang paglingkod sa pwesto nga wala nay ipahigayon nga pasigarbo sa Sugbo. Giklaro ni Bari 4 nga suportado niya ang maong kalihukan apan ugaling kini madesisyonan. Dili kinahanglan nga mogasto og dako sa maong higayon. Of course, it won't be, if ever madayon na siya, no, we have to keep the expenses down. And besides, we cannot afford 300 million for pasigarbo, no? Posibleng ipaagi sa matag distrito ang morepresentar o giingong dili pwede nga magbansay ang mga bata nga dancers hangtod sa kaadlawon. Gawa sa maong kalihukan, gilauman gihapon ang pasigarbo sa pagtuo ug ang labing unang Zero Hunger Run sa gobernador. RV Veloso, CCTN News. Cebu PDRRMO misugyot nga cash lang una ang ipaabot ngadto sa mga biktima sa linog sa Mindanao inay moadto sa ground zero tungod kini sa delikadong kahimtang sa mga apektadong dapit. Ang kasiran naton pagbalik ni RV Veloso. Subay sa nagpadayeng aftershocks sa Ground Zero ug uban pang mga lokalidad sa Mindanao nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo ni adtong Lunes. Girekomendar ni Dennis Pastor, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO, nga sa pagkakaron mas maayo nga cash donations ang ihatag ug ipadala ngadto sa mga biktima nga magamit nila sa pagpalit og mga pagkaon ug uban pang panginahanglanon. Kini gumikan sa mga donation drives ug grupo nga gustong mohatod og hinabang sa apektadong lugar. Matod ni Pastor, susama sa nasinati sa linog sa Sugbo sa miaging tuig, dili paluwas nga mobiyahe sa lugar nga sunod-sunod pa ang aftershocks nga natala. Maybe an advance group party, maybe me, we go there, check lang to be sure that when you go there, you can come back as soon as possible. Gisugyot ni Pastor nga mas maayong mo-coordinate sa Emergency Operations Center kon EOC sa mga apektadong lugar aron nga maabisuhan ang gustong mopaabot sa ilang mga donasyon. Gipasalig hinuon niya nga andam nga mo-augment ang PDRMO sa mga personnel ni ini o galing magkinahanglan og dugang tao sa Ground Zero. The road from Davao City to Jensen's will be checked. Okay, 9 more reports of damaged roads and damaged bridges. So we need also to, if the government wants to go there, we need to be sure that the government is safe. Pasiuna nang giaprobahan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang moabot sa 10 milyones ka pesos nga financial assistance para sa General Santos City kinsa mitabang sab sa panahon nga miigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, babay nalatayan og truck sa Kansaga Bridge sa Paknaan, Mandaue, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw.
inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love your lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung nato pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na, nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa atong mga balita, babae patay human malatayan sa truck sa Kansaga Bridge sa barangay Paknaan, siyudad sa Mandaue. Driver misuway unta sa pag-ikyas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Patay ang usa ka 38 anyos nga babay. Human masaghiran ang motorsiklo niini ug malatayan sa truck sa kansa ka Bay Bridge, Barangay Paknaan sa syudad sa Mandawi kagahapon. Ang biktima giila nga si Jonalyn Nayon Kapoy, residente sa Tiltilon, Barangay Kotkot sa Liloan, Cebu. Samtang ang driver sa truck giila nga si Roger Soreño, 57 anyos, nagpuyo sa lungsod sa Konsolasyon. Base sa inisyal nga investigasyon sa Mandawi City Police Office, pareho nga nagbiyahe sa kilid sa Kansaga Bridge paingon sa southbound ang duha ka sakyanan. Sa dihang nabanggaan sa truck ang kilid sa motorsiklo, hinungdan nga natumba ang rider og nalatayan sa truck. Gidapa sa tambalanan ang biktima apan gideklara nga dead on arrival sa doktor. Ang driver sa truck may padayon pa sa pagbiyahe apan nabadlong ra sa mga enforcer sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team buyon sa UN Avenue dool sa Pacific Mall. Doon naman ang distance pagdulog na siguro ay nakakontrol ay motor niya. Naman tayo enforcer na sign diya sa kinapak na. So, pag-identify nga mo ito, gigukot sa itong enforcer. Mo ito naabtan dito sa Pacific Mall, Mandawi. Okay, originally, harap kung unrun yun ito. Simbat yun ito. Wala pa ito na kuhan, identify, wala. Ayun na may mga sisi. Magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide with damage to property ang suspect. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapin 400 ka mga responsable sa lain-laing krimen na dakpan sa Police Regional Office 7 sa usa ka semana nga law enforcement operations. Tinguha sa kapulisan nga magpadayon nga malinawon og hapsay ang Central Visayas pinaagi sa pagsikop sa mga kriminal. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 446 ka mga suspitsado ang nagadakpan sa Police Regional Office 7 sa usa ka semana nila nga Regional Law Enforcement Operations batok sa illegal nga drugas, wanted persons, illegal gambling ug loose firearms gikan sa Mayo 31, 2026 kadto na sa Hunyo 6, 2026. Sa datos sa Piero 7 nakasikop ang batag unit sa kapulisan og 216 ka mga suspitsado atol silang paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas. Sa maong ginaganong nga nadakpan nakasakmit sila og 727.57 gramos ka sabu ngadto ni standard drug price nga 5,423,476 pesos. Kini nagpakita sila nga walay hunong nga pagpuhag sa supply sa legal nga drugas sa Central Visayas. Gipakusgan usab sa Piero 7 ang ilahang manhunt operation batok sa mga pinangita sa banaod nga resulta sa pagsikop sa 113 ka mga wanted persons nga naglangkob sa 21 ka mga giilang nga most wanted persons ug 22 ka other wanted persons nga nagatubang og dagko ug gagmay nga mga kaso aron mahatagan og hustisya ang gilagan na himong krimen. Samtang silang kampanya batok illegal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 108 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 14,128 pesos ka kwarta gikan sa sugal. Wala usab magpaulahi ang ilang operation batok loose firearms. Di nakadakop sila og 30 ka mga malapason sa balaod ug pagkasakmit sa 51 ka mga armas nga walay mga lisensya ug usa ka granada nga kung wala pa maembargo mamahimo kini nga magamit sa krimen. Nasakmit usab nila ang kapin sa 100 ka armas sa nakadaya nga kalibre nga naa karon sa kustodiya sa matag unit sa kapulisan ug napasakaan na sa tukmang kaso. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang acting regional director sa Piero 7 ni Butjag, nga ang ilang accomplishment na nakalinya kini sa ilang pagpadapad sa tinguha sa kahusay kalinaw. Gipasalig sa Piero 7 galing ipadayon ang ilang intelligence-driven operations, interagency collaboration o community partnership aron mapaligon pa ang ilhaga pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa Timog Central Visayas. Arnold Bustamante, CCTN News. Giluwas sa mga otoridad ang sawa nga dunay gitas-on nga 8 ka tiil gikan sa Barangay Hall sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon. Matod sa investigasyon nga natultulan sa mga kawani ang mao nga sawa kun reticulated python samtang naghinlo sila sa ilang nga hunos. Human niya nasigpatan ang ulo sa maong sawa, dali kining nagpatabang sa maong mga kawani sa iyang nga makaubanan. Dali nga miresponde ang mga sakop sa City Environment and Natural Resources Office o Bureau of Fire Protection sa Lapu-Lapu City aron mahipos ang maong nga mananap. Gipahinumdom ang sinro sa publiko nga makigalayon kanila kung adunay mga sawa sa ilang dapit. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.